balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksik. So sa naging lingguhan na live nga po mga idol ng 6th Division Champion na si Oscar De La Hoya, kung saan tuloy-tuloy nga po ang pagbanat ni Golden Boy sa dati nitong alaga na si Canelo Alvarez. Ano yung mga idol sa nagpapakalat daw ng fake news nang nilamon daw ng buhay ni Canelo ang UFC event ni Turki Al Sheikh at mas dinumog daw mga idol ang laban ni Canelo kaysa sa event ng Saudi promoter. Pero ayon daw sa kanyang source mga idol, salungat daw ang nangyari dito. Maganda daw ang numbers ng UFC event ni Turki Al Sheikh kahit partners pa daw nito mga idol si Dana White na wala naman daw ambag para kumita ng malaki ang bakbakan sa UFC. Pero ayon daw sa tao ni De La Hoya mga idol na pumunta sa boxing event ni Canelo sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, hindi daw na sold out ang venue ng laban. Meron daw party ng arena mga idol na kinortinahan lamang para maging mukhang puno ang venue. Well, hindi na daw nagulat si Golden Boy mga idol. Bakit hindi na sold out ang laban ni Canelo? Ito dahil sa pag-cherry pick nito sa kanyang kalaban na si Berlanga. Ang prediction daw nito mga idol sa laban na walang ibang gagawin si Berlanga kay Canelo ay nangyari daw talaga mga idol. Para kay Oscar, walang kahit isang round na pinanalo si Berlanga. Pumunta lang daw ito para makasurvive sa laban. Dagdag pa ni Oscar, nakakabagot daw ang laban ni Canelo. Wala daw exciting sa bakbakan. Hindi man lang daw nito mga idol natupad ang kanyang pinangako sa mga boxing fans na ina-knockout daw nito si Berlanga nang hindi lalagpas sa round 8. At obvious naman daw mga idol na hindi na daw ito ang dating Canelo na pinapanood natin. Dahil 2021 pa daw mga idol ang huling panalo nito via knockout. Pero gayon pa man daw mga idol, kahit umina na daw si Canelo, sana daw mag-deliver naman ito ng magandang laban sa mga live audience. Dahil iisa lang talagang intensyon ng mga boxing fans. Bakit sila pumunta sa laban ni Canelo? Ang makakita ng umaatikabong bakbakan sa Mexican superstar. Pero nabigo pa daw sila mga idol. Kung saan dito na nga pinagkumpara ni De La Hoya mga idol ang kanyang sarili nung nilabanan nito ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Kahit laos na daw si Golden Boy at alam nito na hindi siya mananalo sa batang Pacquiao, pinakita pa rin daw niya mga idol sa lahat na isa itong tunay na warrior sa boxing sports. Binuhos niya daw lahat ng lakas niya mga idol sa laban para makipagsabayan sa Pinoy legend. Well, tama naman talaga mga idol ang sinabi ni Oscar. Ibang breed talaga mga idol ang mga boxer noon. Ang habol knockout sa bakbakan. Pero sa ngayong generation mga idol, ang habol ng mga boxer wag masaktan sa laban at manalo via decision. In this sport, when fighters went to war in the ring, we wanted to destroy our opponents. I still took the Pacquiao fight knowing my body was broken and old and I couldn't beat him. But I was a warrior. I wanted to be a legend. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po ang naging panayam ni Devin Haney sa podcast ni Andre Ward, kung saan pinag-usapan nito mga idol, ang paggamit ni Ryan Garcia ng Fed sa kanilang laban. Ayon kay Devin Haney, kahit gaano man daw kaganda ang kanyang game plan sa laban kay Bagito, hindi ka daw talaga mananalo sa isang boxer na gumagamit ng Feds. Pero agad naman binanatan ni Tank Davis si Boy Ilong mga idol. Ano yan ni Davis? Maganda naman daw ang game plan ni Devin Haney. Pero sa nakita daw ng lahat sa buong laban nito kay Bagito, iluging-lugi daw talaga ito mga idol sa bakbakan at mag-move on na lang daw si Boy Ilong.